Tatapos nga magluto at puro mantika pa yung aking t-shirt. At pag-usapan nga natin itong SINP 2026 overview ng Saskatchewan dahil marami sa mga kababayan natin ang nagtatanong with regards to immigration sa Saskatchewan, bakit ang hirap daw pumasok sa kasalukuyan dito sa Saskatchewan na dati-rate nung tatandaan po ninyo kung babalikan niyo po yung mga vlog natin noon na halos umabot sa 10,000, 12,000 yung mga nominations maliban pa sa mga refugees na pinapapasok at maliban pa doon sa iba't ibang stream. Pero ngayon ay yes, tama po yung mga kababayan natin na sinasabi nila bakit ang hirap daw. At tignan natin kung bakit mahirap nga at kung bakit ganun na lamang yung kaliit yung mga nomination na nababalitaan ninyo at hindi ko gaanong tinutukoy ito kasi nandun pa rin kasi yung siyempre yung pag-asa ng mga kababayan natin, pero ayoko kasing bigyan agad ng paunang mga mga balita, yung mga siyempre yung celebrations sa mga kababayan natin kasi nga ay marami sa mga kababayan natin from other provinces na nagtungo dito sa Saskatchewan at nagtatanong pa nga doon sa mga Filipino communities, kung tawagin natin sa mga social platform, nagtatanong sila kung madali raw ba ang makakuha ng work permit dito sa kasalukuyan. At yun ang hindi masagot ng mga kababayan natin ngayon. Well, may mga nagsasabi na okay naman daw as long as nandun ka sa tinatawag nating mainstream o nandun ka sa priority ng government of Saskatchewan sa kasalukuyan. So tignan natin ano. So kung pupunta po kayo sa Immigration Saskatchewan ng 2026, ang sabi po kasi dito, what is the 2026 nomination allocation for or the SINP's initial nomination allocation for 2026 is only, napakalit po nito kung titignan nyo, 4,761 lang. Unlike in the 2025, there are no federal requirements specifying that a certain percentage of the nominees must come from temporary residents. Additional nominations may become available throughout 2026 at the discretion of Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. So medyo malayo pa po tayo doon sa katotohanan na siguro more than 10,000 yung nomination o kaya naman nasa 15 sana sa mga susunod na panahon. But nowadays, pero sa kasalukuyang panahon, ganun siya kababa, it's only 4,700 plus. So, kung hati-hatiin pa ito sa iba't ibang sektor, ilang tao na lang yung tatanggapin sa mga ganong sektor. So, tignan din po natin yon. So, how will nominations be distributed across sectors? Sabi po dito, the 4,761 nominations will be distributed as follows. A minimum of 50% or 2,381 nominations lang po. Reserve for priority sectors, katulad po ng healthcare, agriculture, skilled trades, mining, manufacturing, energy, and technology. 2,300 plus lang po yan. And next naman is a maximum of 25% or 1,190 nominations naman po sa CAP sectors. Ito po yung accommodations and food services. May hati po siyang 714. Sa tracking naman po, meron lang pong 5% na 238. Sa retail trade naman po, meron lang po siyang 238. So, within the priority sector allocation, 750 spots are specifically reserved for Saskatchewan post-secondary graduates working in priority sectors. So, nakita po ninyo, no? Hindi siya ganoon kalaki talaga in terms of yung bagong tatanggapin sa kasalukuyan. Yung iba, wala pang 1,000 nga, ano. At nararamdaman po natin yung mga kababayan natin, kahit na kami mga nandito na may mga kamag-anak na nandito, syempre ay umaasa din kami na tataas pa ito at makapag-recommenda man lang. Hindi bago sa kaalaman ng mga kababayan natin yung ganitong recommendations, ano. Kasi darating yung panahon na titira din kayo dito sa Canada, mabigyan kayo ng pagkakataon na makarating dito sa Canada, ganun din ang gagawin ninyo. Kaya nga lang, sa kasalukuyan talagang medyo mahirap talaga dahil nga yung linya ng tao doon sa na humihingi, na kumukuha ng temporary foreign workers permit at syempre yung permanent residency ay napakahaba. So, ganun yung detalye sa kasalukuyan. So, what if demand
in priority sectors is higher or lower than expected. So sabi po dito, priority sectors may exceed the 50% minimum of in-demand warrants, which could reduce the share available for other sector. 50% minimum of demand. Ay nako, ang tindi ano. So ganun naman pala yun, ano? 50% yung kung halimbawa hindi na-meet o kaya naman ay talagang in demand yung sa sector na yon, pwede silang magdagdag. Pero not more than 50%. So kung tutusin ko sa, let's say, sa 280 plus, kung 50% yon, yung 50% nun, yun lang ang tatanggapin. So, ganun pa rin kaliit. Hindi pa rin siya ganun talaga ka-widespread at kalaki yung volume ng ibinabagsak ng mga, kung tawagin natin ay yung JAL o yung Job Approval Letter na kinakailangan sana na maibigay, hindi ba? Siyempre, yung Labor Market Impact Assessment, exempted man yan o hindi, nandun pa rin doon sa sector na allocated talaga at cap talaga. Kasi sa cap sectors, it is divided as follows. Yung accommodation, food services, 50% or 15%, sorry, o 740 nominations lang po ito. Sa tracking naman, 5% o 238 nominations lang. And sa retail naman ay 5% o 238 nominations lang. So ano ngayon mangyayari kung halimbawa po ay unused yung job approval letter from 2025? Ang sabi po dito, unused job approval letters for employers in cap sector will be closed ahead of any intake rounds in 2026. Ngayon po yun. So employers whose letters are closed may be reapplied in 2026 intake window if they continue to meet eligibility requirements. All candidates' applications we receive will be processed. So yun naman ang kainaman doon. Hindi mawawala kahit na i-close yung cap nung nakaraang taon, ay hindi mawawala yung pagkuha ng employer sa mga susunod pa ng katulad ngayon, 2026, as long as in demand pa rin sila. At syempre, kasama pa rin sila sa tinatawag nating na cap ng mga sectors. So ganun lang pong ibig sabihin yan, no? So sa matuling sabi, hindi ganoon kalaki yung tinatanggap, hindi rin ganoon kabilis yung pagtanggap at hindi rin ganoon kaperpekto yung pagkuha o pag-deploy ng mga o pagbibigay ng job approval letter, syempre, at ng Labor Market Impact Assessment, LMIA, sa kasalukuyan. Well, sabi nga natin, kung halimbawa, ang tinitignan na lang natin dito, kung halimbawa po ay nandun kayo sa sector na yon at talagang in-demand yung trabaho ninyo sa kasalukuyan dito sa Saskatchewan, pwede po ninyong applyan ito as long as sabi ko nga mabigyan kayo ng job approval letter at may nakalaan na immigration or LMIA from ESDC yung employer ninyo na maibibigay sa inyo na talagang allotted kayo sa kasalukuyan. So, ganun muna yung pag-uusap natin and we're praying na sa mga susunod na panahon, sabi natin, i-reassess ito sa kalagitnaan ng 2026. Malapit na po yan. January, February, March, April, May, and June, summer, magkakaroon na naman ng reassessment and hopefully ay magkaroon ng counting pagtaas. Yun ang tinitingnan natin, yung pagtaas ng pagbibigay ng allocation sa mga probinsya katulad po ng Saskatchewan. So yun muna yung pag-uusap natin. Maraming salamat at kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.